Sa 3 taong panunungkulan ni John Vic, lumalalang problema pa rin sa trapiko, kalusugan, kabuhayan, edukasyon at peace and order ang pasakit na nararanasan ng mga Kabitenyo. Tama na! Hirap na ang mamamayan ng lalawigan ng Cavite. Ang hiyaw ng maraming Kabitenyo, ibalik ang maliksing gobyerno. Kung dati bukas ang Kapitolyo sa lahat ng mga Kabitenyong nangangailangan ng tulong, sa kasalukuyang administrasyon, pinipili lang daw ang papasok at tutulungan. Bawal ang nakatsinelas. No ID, no entry raw ang policy. Kawawang Kabitenyo. Hangad ng lahat, maibalik ang maliksing pamamahala ni Ayong. Dahil kay Ayong, welcome ang lahat ng Kabitenyong nangangailangan ng unlimited na tulong. Maraming naantalang proyekto sa trapiko, kalusugan, kabuhayan, edukasyon at peace and order ang maliksing gobyerno dahil hindi ito pinagpatuloy ng administrasyon ni John Vic. Bakit? Kasi mahirap siyang hagilapin, mahirap ding kausapin. Yan ang daing ng maraming Kabitenyo sa outgoing gobernador ng Cavite. Simula nang maluklok sa pwesto, marami na raw siyang pinagkakaabalahan. Ano? Ito ay kung paano mananatili siya sa kanyang pwesto at ang mga programa at serbisyo para sa mga mamamayan ay tila nakalimutan na. Patunay na walang ginawa. Abay, programa na nga bang matatawag ang pamimigay ng bigas dahil obvious na election season sa mga lugar na both rich? At kung maswerte kang nakapasok sa mahigpit na no ID, no entry security, abay, dadaan ka pa sa butas ng karayom sa pasakit na 3 administrador na parang animoy tagasala ng mga taong tutulungan. Kailangan mong magmakaawa pa para ikaw ay aksyonan. Ano ba yan? Perang tulong sa taong bayan, pahirapan? Kaya naman pala mahigpit si Gob, mahigpit din ang kanyang pangangailangang bumiyahe. What? Kaya ang bansag sa kanya ng lahat ng Kabitenyo, absenterong super biyaherong gobernador. Certified Travel King itong si John Vic Remulla dahil sa dami ng bilang biyahe niya abroad. Lumalabas sa investigasyon, sa 36 na buwang termino niya bilang gobernador ng Cavite, mahigit 7 buwan ding hindi nagpapakita ang anino ni John Vic sa Kapitolyo. Mas matagal pa ang pag-i-stay ni John Vic sa Amerika at Macau kaysa sa Cavite. Habang nagpapakasarap si John Vic sa paggastos ng kabangyaman ng Cavite sa pagsusugal sa kasino, problema sa kahirapan, droga at kriminalidad ang idinadaing ng mga Kabitenyo. Meron pa siyang itinayo na extension office sa Bacoor. Sinasabi niya na para malapit siya sa mga tao. Yung extension office na yun sa RFC, ginastos ng ilang pong milyon yun. Nagbabayad ng rental ng probinsya ng 180,000 a month. Hindi naman ginagamit. Hindi ba waterways? Tinatanong ko sa kanya. Sige po. Ano po sagot niyo? Tinatanong ko sa kanya. Sige Bakit, po, yun na pala yung tanong. Bakit niya ginagawa yung gano'n? Alam nyo, ako naman ang figures po. Ako po, hindi po ako governor, nabiyahe talaga kami ng pamilya. Pero di na ho issue yun. Bali, wala naman sa akin yun eh. At kami nang pabay dati pa eh. Ang sabi mo, John Vic? Nabiyahe talaga kami ng pamilya, pero di na ho issue yun. Bali, wala naman sa akin Ganito mga tuwiran at sumagot ang outgoing governor ng Cavite. Bukong-buko na! May padinay-dinay pa! Kung 14 lang ang nakarecord sa DILG, bakit po nakalagay sa official document ng Bureau of Immigration na 36 times kayong lumabas ng bansa? O kung susumahin, mahigit 7 months kayong absent sa Kapitolyo? Sino ang nagsisinungaling dito, kuya? Ang tanong, nasaan ang nawawalang 22 record ng inyong biyahe? Mukhang nakalimutan mo na ang nirehearse na sagot, kaya't ikaw ay natatamemeng bigla. Advice ni Kuya Kim. Memo Plus Gold.
merong pagsusuri. Tila bata pa rin kung merong mag-isip nilalakad, at magpaliwanag pero may itong nagawa si John po. Vic. Nung tayo po umupo, unang ginawa natin, nilinis po natin yung mga bukana na lahat ng mga ilog na kung saan dumadaan ng bakla, kung saan dumadaan ng bakla, kung saan dumadaan ng bakla. Pero hindi na ho issue yun. 2013, Isa rin siyang may mga credit 48% grabber drop na ng street dahil children kahit na hindi niya nalilibot proyekto, na tayo mariin ng niyang congressman inaangkin. para sa programa niya. Pagdating naman po sa traffic, iniintay po natin yung 2 PPP project na dumating. Meron po yung Cavite-Laguna Highway at meron po yung Daang Hari Extension na gagawin. Maliban po pa doon sa LRT. Kaya banat ng kabilang kampo ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makaka-abroad ng maramihan. Wala na siyang ginawa kundi ako siraan na siraan. Pagkatapos, idinimanda pa nga niya ako. Dinimanda niya ako, pinasuspindi niya ako, pinipilit niya ako ibaba. Pagkatapos ng mga kaguluhan na yon, si John Vic pinakiusapan ng lahat ng kasama ko sa Sangguniang Panlalawigan na kung pwede raw kausapin to, siya hingi ng tawad. Sa Dragon Gate Restaurant sa Rojas Boulevard, si John Vic humingi ng tawad sa akin. Sinabi niya sa akin, na napatawarin ko na siya raw ay parang prinsipe na pinanganak na may kutsarang ginto sa bibig. Hindi niya raw ulitin yung kanyang ginagawa na yon. Alam mo, merong kasabihan merong kasabihan na yung hayop na minsan libre na pagkatapos noong alagaan, maayos na. Tinukarin yung naglibre sa kanya. Sinasabi niya, bakit mo ginawa sa akin na libre kita? Yun ang ugali ko talaga na talagang manuka ng manuka Yun ang ginagawa niya naman talaga sa akin Siya ba ang gobernador ninyo? Isang pinuno na umaas ng senyorito, pusong bato, hindi makatao. At ang kanyang staying power para mapanatili ang kanyang pwesto, manira, magreklamo, magkorap, at laging trouble sa labas ng bansa. Dapat aksyon, hindi bakasyon. Huwag magpaninlang sa mga kilo-kilong bigas at pera na pinamumudmod ni John Vic. Panahon na para tayo matuto na ang pagong na gobyerno hindi kailanman aasenso. Pamumulitika lang ang mga ito. Dapat labanan natin ang pagong na gobyerno. Maliksing serbisyo ang ating ipalit. Dito malalaking proyekto ang naghihintay. Nandyan ang 12-point agenda ni Ayong Maliksi na nakakasana. Ang kailangan lang, mapabalik siya sa pwesto. Dahil bukod sa may budget na ito sa iba't ibang sangay ng gobyerno, meron pa itong pangakong magandang pagbabago sa buong lalawigan.